Ito nga po pala itong torturan din natin natapos kahapon. Lalagyan ko pumbos na ito. Ito pong ilalim niya. Ayan. Para kwento pang ilalim niya. Ayan. Ito nga po pala, kung napapansin nyo sa ating tura-tura, ito po yung talian niya. Ayan. Gusto po siya dito sa lalim. At nalagyan ko po nito dahil pag pintura po natin, minsan nababarahan itong tali. Kung nalagyan natin tali, nalagyan po natin siya ng dilaw. Ang magiging kulay po nito ay maroon. Sabay lang po tayo. Halo na nga po pala tayo nung pula at blue. Kaunti po yung blue, mas marami po yung pula para po siya kulay maroon. Kukunin po natin yung kulay maroon na kulay. Yan po tayo, tinahalo pa po natin to. Ito na po yung unang in-apply natin, itong gray lalim. Pagkatapos ito pong dilaw, ito na po tayo ngayon sa maroon. Talaga pong inutay-utay na po yung paglalagay ng kulay nito dahil mahirap po, hindi po sibilisadong gaano si ka-fisherman pagdating sa sa pagpipintura. Hindi po tayo gaano expert dito. Ito po yung isa sa 4 na uri na kulay na ating pong ibabahagi sa inyo. Ito po, pag malinaw ang tubig, ito po yung gamit ko. Pag malinaw po yung tubig, saka tanghali, karamihan po ito yung ginagamit ko pag tanghali na. Dahil ito po ay bumabase na rin po sa, sumasama na rin po, umaayon po siya sa ng kulay ng tubig sa ilalim. Hindi man po kailangan matingkad na mabuti yung kulay ng ating tura-tura pag tanghali. Pasensya na po kahit kaliwiti ako, hindi ko po makipakita yung guhit sa inyo ng brush. Lang po tayo. Ito naman pong pula ang ilalagay natin dito sa pampiltik niya, para po parang matapang yung kulay niya.
rin po dito sa ano niya gawing itas. Makukata po yung pinaka maayos na kulay nito sa ito'y natin paglalagay ng iba't ibang uri ng kulay ng tura-tura. At kailangan po ay maging attractive siya sa ating pong cattle piece para po siya ay makuha natin yung kanyang attention para siba din yung ating gamit. Nagsimula na po tayo dito sa gray, sa dilaw, sa maroon at sa pula. Ayan. Sabay lang po tayo. Meron pa po tayo dito ilalagay. At dito nga po pala sa pagitan na ito ay po ay lalagyan kong itim ng pagitan niya. Ayun. Para po maging kakaiba naman po yung kulay niya. Kahit po ganyan lang yung pagkalagay natin, okay na yan. Ang mahalaga po ay may dilaw siyang lalabas. Pakita ko lang po sa inyo pagkalagay ko. Pintats lang po yung ginamit natin. Kahit pintats lang po ito ay malaki po ang natutulong nito sa pagdidisenyo natin. Hindi lang po natin siya pwedeng pakita sa inyo na ang pagkata hanggang matapos at hahaba pong mabuti ang ating video. Kaya man po natin siya ulit ng disenyo na para po bumuka yung kulay niya. Pakita ko lang po sa inyo pagka tapos malagyan. Ito man pong pula. Medyo napakabuksisipo ng ating pagtutulik-tulik. Halos kalahating araw ko talagang nagagawa ito para makumpleto. Para tumapang-tapang naman yung kulay niya. Lang po tayo at medyo maglagay na po tayo ng puti. Ito naman pong dilaw. Hindi lang po natin talaga pwede ma-video ng pangmatagalan at ano po, medyo mahirap. Ganito ko po siya nilalagyan ng design. Gabay lang po tayo.
Ito naman pong green ang ating inihanda. At siya naman pong i-apply natin dito sa ating tura-tura. Blue, green ang kasunod. Habang basa pa po yung ating glue, ay itong naman po tayo. Dito naman. Habang basa pa po itong ating nilagay na busni, itong clear, lalagyan po ulit siya ng itong kulay green. Para po mag-iba-iba naman po yung ano niya kulay. Po. Habang basa pa po siya, dapat naglalagay na tayo nitong ating materialis na dapat mailagay. Para kapit na kapit po itong ating mga pakintab. Ayan. Para maging iba-iba naman po yung kulay niya sa ilalim. Ito po yung ating maroon. Salamat po at patuloy po tayong nakakakuha ng mga kulay na talagang gustong gusto rin ng cuttlefish. Ayan. Isa pa nga po sa pangalawang kulay. At pipilitin ko pong makabahagi sa inyo ng 4 o kahit 5 kulay na siba din po ng cuttlefish at ganoon din po ng manala. Yan po. At kung gusto niyo po itong aking ginawang ito, pwede niyo po itong gayahin sa inyong lugar upang magkaroon din po kayo dyan. Kaya nga po step by step na po ako nagtututorial halos nito upang maibahagi ko po itong ating ginagawa at sana po yung iba ay makapagbahagi din ng kanila pong niyayari na panghuli ng cuttlefish at ng manala. Malapit na po ang season ng cuttlefish at pakisuyo po na paki-like and share na lang din po ang ating video at paki-subscribe po sa ating pong munting channel. Salamat po sa inyong support.